طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alang-alang ang mawain ng pinakamahabagin. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay kaila-lamang ang Panginoon ng lahat ng nilikha. Dalangin natin ang ating kapatawaran sa lahat ng ating pagkukulang at kasalanan, at sa lahat ng natanggapin nawa rin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng ating kakaunting gawain. Amma ba'd. Ang ating nabanggit sa hadith na ito ay yung unang parte pa lang, mga kapatid sa Islam. At ipinaliwanag natin ang mga bagay na pumapasok sa ating pananampalataya. At dito, ang ating nasabi na ang gawain ng pananampalataya o amal al-iman ay dalawang klase. Sinabi natin na ang mga gawain o pagsamba, gawain in general, ng pagpapataas ng iman ay hinahati sa dalawang kategorya. Unang-una ay yung mga gawain na may kinalaman sa karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad ng pagsamba, pag-aayuno, pagbibigay ng ating zakat, pag-hajj. At papasok yung naunang parte ng hadith na ito, na kung saan ang pagsasalita ng katotohanan, kung hindi ay ang pananatiling tahimik. Papasok ito dun sa unang kategorya ng a'malul iman. So sa mga hindi pa nakapagsulat nun, maaari nilang isulat yon. Then sinabi natin na may pangalawang parte naman na kung saan ito ay may kinalaman sa karapatan ng mga tao. So dito papasok yung pakikitungo natin, pagngiti natin sa kapatid nating Muslim, pagbati natin ng salam, pag sila ay nagkaroon ng sakit, sila ay ating dadalawin. Kapag tayo ay kanilang inimbita, tayo ay pupunta. Kapag sila ay humingi ng advice, tayo ay mag-a-advise sa kanila, etc. So yun yung sa ganung hati, sa ganung pagkakategorya, yun, mga gawain na yun ay lahat ma'murun bihi, ito ay obligado sa atin, at ito ay a'malul iman, o tinatawag na mga gawain na papasok sa ating pananampalataya. At ating rin binanggit sa nakaraang linggo ang kahalagahan ng pag-aalaga ng ating dila, na sinabi natin istiqamatul lisan min khisalul iman, na ang binigyan natin ng diin ay yung ang katuwiran ng ating dila. Ito ay parte ng ating iman, na kung saan sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima lisanu, hatta yastaqima qalbuhu, wa la yastaqima qalbuhu hatta yastaqima lisanu. Na hindi magiging matuwid ang pananampalataya ng isang alipin o ng isang Muslim hanggat hindi nagiging matuwid ang kanyang puso, at hindi magiging matuwid ang kanyang puso hanggat hindi nagiging matuwid ang kanyang dila. At nagbigay tayo ng mga halimbawa na kung saan papasok sa pagpapatuwid ng ating dila. Ito man ay kabutihan o ang pagpigil sa mga kasamaan. At atin yung binanggit na anwa'ul khairu fil kalam. Ano ang mga klase? Sino nakakaalala? Yung mga klase ng mabubuting salita. Ilan at ano-ano? Ilan? Sino nakapagsulat? Sino nakaalala? Okay. Tapos? Okay, sige, malapit na 'yon. So sinabi natin na ang mabuting salita, kasi binanggit dito, 'di ba? Let them speak
or let him speak right. So ang ibig sabihin natin, ang sinabi natin dito na yung speak right o yung kabutihan sa ating sinasabi, ito ay dalawang klase. Una ay kabutihan mismo dun sa ating sinasabi. So katulad ng paghingi ng kapatawaran, ang pagsabi ng Allahu Akbar, pagsabi ng Subhanallah, pagsabi ng La ilaha illallah, pagdudua, halimbawa, pagbabasa ng Quran, lahat ito ay yung mismong salita na binabanggit natin, ito ay may gantimpala sa ating pag la ilaha illallah, pagsabi ng la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli shay'in qadir. Ang la ilaha illallah, ang subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim. So, yung mga salita na binanggit natin ngayon, lahat yan ay mga salita na mismong salita ay may kabutihan o may katotohanan o may reward. Pangalawang klase naman, kasi ba't natin sinama itong pangalawang klase? Kasi maaaring sabihin ng mga ibang tao na kung hindi na rin ako magla ilaha illallah, wag na rin ako magsalita, which is mali. Salungat sa turo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at salungat sa turo ng Islam, na kung saan nagmamalabis sa ibang tao sa pag-apply nila ng hadith na ito, na kung hindi lang rin ako magbabasa ng Quran o hindi aya ang lalabas sa akin, hindi na, wag na ako magsalita, which is mali. So sinabi ni Ibn Uthaymin rahimahullah na meron pang pangalawang klase ng mabuting salita na kung saan yung mismong salita ay hindi siya kabutihan, pero meron itong or pumapalikod dito ang magandang intention. So halimbawa, yung pag-uusap mo, yung sabihin mong kamusta sa iyong kapatid sa Islam. Sabihin mo sa iyong magulang, tanungin mo papaano tumakbo ang araw ng iyong magulang halimbawa. Kamustahin mo sila. Ang iyong anak, tanungin mo, ang iyong asawa, tanungin mo, kumain na ba kayo? Ano nangyari sa inyo? Or yung pagngiti mo sa kanila, yung pagbibiro mo sa katotohanan. Yung mismong pagbibiro mo, hindi man siya rewarding, pero dahil sa intention mo na magbuo, magtayo, maglagay ng pagmamahal, awa at saka kapatiran o ugnayan, dito ay papasok rin sa hadith na ito ng pagsasalita ng kabutihan. Malinaw? Malinaw mga brothers? Okay. At binanggit rin natin ang gaano kadelikado ang pagsasalita, na kung saan ang karamihan na dahilan ng pagpasok ng isang tao sa impyerno ay dahil sa kanyang dila. At binanggit rin natin na isa sa nagpapatigas ng puso ay yung labis na pagsasalita. At sinabi natin na nabanggit ng Propeta Sallam na ang pinakamalayo sa araw ng paghuhukom kay Allah subhanahu wa ta'ala, al-qalbul qasi, ang puso na matigas. Ang puso na matigas. At ating binanggit rin ano ang mas mainam, ang pagsasalita sa katotohanan o ang pagtahimik. Binanggit natin na in terms of reward, mas mainam ang pagsasalita ng katotohanan, dahil sa pagsasalita mo ng katotohanan, ikaw ay may gantimpala at sa mga taong nakakarinig ng iyong sinasabi. Samantalang sa pagtahimik mo, dahil wala kang maganda sasabihin, ito ay reward lang sa'yo. Naintindihan natin. In terms of reward yon. Pero in terms of intention ng isang tao, in terms of personal na katayuan ng isang tao, sinasabi natin ito ay depende sa kanyang sitwasyon. Kapag nahuhumaling siya sa kanyang sarili sa pagsasalita niya ng katotohanan, ito ay kinakailangan niyang pigilan at tumahimik siya. At kapag nagustuhan naman niya at nahumaling rin siya, akala natin ang paghumaling, mga kapatid, ang inaakala ng marami na ang paghumaling sa sarili ay nasa pagsasalita lang ng kabutihan. Na sinabi ng mga scholar na isa sa mga maliliit o na detalye o malalim na paliwanag sa paghumaling sa sarili ay ganun rin sa iyong pagtahimik habang ikaw ay nasa lipunan. Kaya nga sinabi ni Abdullah ibn Mubarak, rahimahullah, isa sa mga tabi'in at saka isa sa mga scholar natin, na huwag mong sadyain ang pagtahimik sa isang lipunan o sa isang gathering para lamang mapansin ka ng mga tao na ikaw ay tahimik at ikaw ay mapagkumbaba, na kung saan sa pamamagitan ng pagtahimik mo na yun, pagpapakumbaba mo na yun, ikaw ay aangat. Ganun pinaliwanag ng mga scholar ang pagpapakitang tao. Kaya babalik tayo doon sa sinasabi natin. In terms of reward, mas mainam ang pagsasalita ng kabutihan kaysa sa pagtahimik. In terms of
Pang-sariling katayuan, sariling intensyon, sinabi natin na kapag nahuhumaling ka sa pagsasalita mo ng kabutihan, ikaw ay matahimik, kailangan mong, kumbaga, kailangan mong palagan ito at pigilan. At kapag ikaw naman ay nahuhumaling sa iyong sarili, ikaw ay ikaw ay nahuhumaling habang ikaw ay tahimik, ikaw ay magsalita ng kabutihan. At sinabi natin na kapag ito yung exercise, ito yung ininsayo mo ang sarili mo sa ganitong katangian, ikaw ay magiging isang mananampalataya na kung saan hindi ka nagsasalita at hindi ka rin tumatahimik unless na ito ay sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Unless na ito ay kalulugdan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sinasalungat mo parati ang iyong mithiin, ang iyong maling mithiin, at hindi ka gumagalaw unless na ito ay kalulugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Malinaw? Alhamdulillah. So ngayon, itutuloy natin yung ating hadith. At sinabi dito, kung sino man ang tunay na nananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa araw ng paghukom, kailangan niyang pakitunguan ng maayos ang kanyang kapitbahay. So ito yung pangalawang parte na inutos sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith na ito. At ito na yung sinabi natin na papasok ng mga gawain ng ating pananampalataya na may kinalaman sa karapatan ng mga tao. At inuna ang ating kapitbahay dahil sila ang pinakamalapit sa atin. مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المؤمنين إكرام الجار. فإن الأذى بغير حق محرم لكل أحد ولكن في حق الجار هو أشد تحريما. Ang sinabi dito na ang paggawa o pagpinsala sa lahat ng tao ay pinagbabawal. Ito ay walang duda. Pero asyaddu tahriman, mas mabigat ang pagpipigil at mas mabigat ang parusa sa pagpipinsala sa iyong kapitbahay. Na tinanong ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyu dhanbi a'zam? Ano ang pinakamalalang kasalanan o pinakamalaking kasalanan? Qala, an taj'alillahi niddan wa huwa khalaqak. Una-una ay ang kumilala ka ng kapantay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pagsamba, wa huwa khalaqak, at siya ang tanging naglikha sa iyo. Qila thumma ay qala an taqtul waladaka makhafat an yat'ama ma'ak. Pangalawang malaking kasalanan susunod dito ay yung patayin mo. Sadyain mong patayin ang iyong anak dahil sa takot mo na ikaw ay magugutom o kasama kang papakainin. Ito ang pangalawang malaking kasalanan. Qila thumma ay qala an tuzani halilata jarik. At pagkatapos nito ay yung ikaw ay kung literal, kung i-translate ito, ay yung ikaw ay mangalunya sa asawa ng iyong kapitbahay. General speaking, ang pinsalain mo ang iyong kapitbahay. Ito ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Musnad ni Imam Ahmad. At sinabi ni Al-Miqdad ibn al-Aswad, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma taquluna fi zina? Qala haramun harramahu Allah wa rasuluhu. Na tinanong ang Propeta Muhammad sallallahu nagtanong ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ano ang inyong masasabi patungkol sa zina o pangangalunya? Qalu haramun harramahu Allah wa rasuluhu. Ito ay haram. Ito ay pinagbawal ng Allah at ng propeta niya. Fahuwa haramun ila yawm al-qiyamah. At ito ay magiging haram hanggang sa araw ng paghuhukom. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mas mainam pa rin na mangalunya ang isang lalaki na 10 babae kesa mangalunya siya sa asawa ng kanyang kapitbahay. Fama taquluna fi sariqa? Ano naman ang inyong masasabi? Tinanong ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pagdanakaw. Qalu harramaha Allah wa rasuluhu fahiya haramun. Sabi niya, ang pagnanakaw naman ay pinagbawal rin ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng kanyang propeta. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na an yasriqa ar-rajulu min 10 abyatin aysaru alayhi min an yasriqa min jarihi. Ang isang tao ay na nagnanakaw sa 10 bahay ay mas mainam pa rin kaysa sa magnakaw ang isang tao sa kanyang kapitbahay. Ang pinapakita dito sa atin gaano kabigat ang karapatan ng ating mga kapitbahay. Kung saan
almost 10 times ang kanilang karapatan mula sa atin. وأما إكرام الجار والإحسان إليه فمأمور به. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. So binanggit dito sa aya na ito, o kayo mga mananampalataya, kayo ay sumamba kay Allah subhanahu wa ta'ala at huwag kayo magtambal sa Kanya. At pakitunguan nyo ang inyong mga magulang ng maayos. Wabidhil qurba wal yatama wal masakin. Wabidhil qurba, ibig sabihin yung karib, yung ating malapit sa atin. At ito yung dalil na kinakailangan natin, alin? Pakitunguan ang ating mga kapitbahay ng maayos. Okay. Mamaya, ay saglit lang, malulubat na pala yung laptop ko. معلش. Okay. So mamaya ipapaliwanag natin paano natin mapapakitunguan ng maayos ang ating mga kapitbahay. Pero focus muna tayo dito sa aya na ito. So, ang unang binanggit dito sa aya na ito ay yung una natin dapat pakitunguan, ang pinaka-priority natin na dapat natin pakitunguan na maayos ay ang ating mga magulang. Na kung saan pagkatapos ng pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala sa tauhid, ang sinunod ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang mga magulang. Wa khassa minhum alwalidain bidhikr. Pangalawang binanggit sa aya ay yung mga mahihina ang kanilang pangangatawan. At yun yung mga yatim, yun yung mga ulila. Yun yung mga ulila. Man huwa dha'ifun muhtajun ila al-ihsan wa huwa nu'an muhtajun li dha'fi badani wa huwa al-yatim wa man muhtaju li qillati malihi. At pagkatapos naman ng mga mahihina sa kanilang pangangatawan ay yung mga mahihina sa kanilang pinansyal. At yun yung mga mahihirap. Pangatlo naman susunod dito ay yung man lahu haqqul qurbi wal mukhalata. At ang sinunod ng Allah subhanahu wa ta'ala pagtapos ng magulang, ng yatim, ng mahihirap ay yung kung sino yung malalapit sa atin. At ibig sabihin na malalapit dito sa atin ay hindi yung mga kamag-anak natin, kundi yung mga malalapit sa ating pamamahay. وَجَعَلَهُمْ ثَلَاثَ أَنْوَاءَ. At sila ay tatlong klase ng alin? Ng mga kapitbahay. Ano itong tatlong klase ng mga kapitbahay? Jarun du qurba. Unang-una ay yung kapitbahay na ating kamag-anak. Kapitbahay na ating kamag-anak. So kung maaari nyo may sulat, mainam. Ano yung tatlong klase ng malapit sa atin or ating kapitbahay? Unang-una ay yung jar, kapitbahay na ating kamag-anak. So dito, dalawa ang kanyang karapatan mula sa atin. Karapatan ng pagiging kapitbahay niya at karapatan ng pagiging kamag-anak natin. So dito, ito yung may karapatan mula sa atin. Pangalawa ay yung jaril junubi was sahibu bil jamb. So dito, pagkakaiba ng pagpapaliwanag ang mga scholar dito. Sinabi nila, ang ibig sabihin ng jarul junub o yung pangalawang klase ng jarul junub ay yung kapitbahay na malayo, kapitbahay na hindi mo kamag-anak. At may mga scholar rin na nagsabi na kapitbahay na hindi mananampalataya. At yung pangatlo naman ay kapitbahay na Muslim na hindi mo kamag-anak. So, maaari nating sabihin na una-una ay yung kapitbahay na ating kamag-anak, kapitbahay na hindi natin kamag-anak, at yung kapitbahay na non-Muslim. So, yun yung tatlong klase. At ilagay nyo, kapitbahay na hindi natin kamag-anak at Muslim. Ilagay nyo yung pang-apat na yan. Subalit lahat yan ay magkakaiba ang kanilang level sa karapatan. So, ulitin natin, ang mauuna is yung kapitbahay, Muslim at kamag-anak natin. Kumbaga, ganun lang natin siya gagawin, ganun lang natin gagawin yung math doon, kumbaga.
Ang pinaka may karapatan ay yung kapitbahay na Muslim, kamag-anak, at kapitbahay. Pangalawa, kamag-anak na hindi Muslim or yung Muslim na hindi kamag-anak? Muslim na hindi kamag-anak? Ang susunod ay yung kapitbahay natin na Muslim, kapitbahay na Muslim. Pangatlo ay yung kapitbahay na hindi Muslim. So ano ito ang tanong ko ngayon pala. Kumbaga matatanong natin dito, sinong mauuna? Yung kamag-anak na hindi Muslim o yung hindi relatives na Muslim? Kaibigan na Muslim kumbaga. Ano, ang aking maisasagot ay wallahu a'lam dahil hindi ko na alam. Siya akala niyo, akala niyo sasagutin natin na hindi ko alam. Wallahu a'lam. Okey, okey. So at binanggit dito ng ating mga scholar, ilang bahay ang mako-consider na ating kapitbahay? Ilang bahay sa tabi natin ang mako-consider na kapitbahay? Ilang bahay sa tingin niyo? Ang nabanggit ang nabanggit ay 40. Ang nabanggit ay 40 at may mga scholar, alam niyo mga kapatid, may nabanggit na 40 sa harap, 40 sa likod, 40 sa kanan, 40 sa lahat 'yon ay may karapatan bilang isang may bahay. Subalit ang sinabi ni Ibn Uthaymin rahimahullah dito, ito ay mahirap ng i-apply sa ating panahon ngayon. At nabanggit ng mga scholar natin ang 40 na bahay dahil dati noon ang mga bahay ay maliliit lang at magkakadikit. Kaya magaang lang na 40 ang iyong or 40 bahay ang iyong subalit ngayon sa Saudi Arabia, siguro sa Pilipinas maaaring sabihin pa natin 5 or siguro 10 dahil sa liliit na mga bahay. Pero sa Saudi Arabia, kaano kalayo ang mare-reach mo? Baka nga mula sa bahay mo diyan sa Hail halimbawa hanggang Baga, ang bahay is 30 lang eh. Naintindihan natin. So, ang pinakapatas na hatol dito ni Ibn Uthaymin rahimahullah, sinabi niya ay ito ay babalik sa nakasanayan ng isang lugar. Nakasanayan sa isang lugar. So sa atin halimbawa, hanggang saan ang kino-consider nating kapitbahay? So wallahu a'lam, siguro hanggang 8, hanggang 10. Okay ba yung 10? Sa kanan tsaka sa kaliwa? Or 5 sa kanan, 5 sa kaliwa? Wallahu a'lam, ikaw ng bahala or depende yan dun sa nakasanayan o sa environment ng isang Muslim. Dahil ang pinaka-point dito ay hindi yung rami, pero yung, ang pinaka-point dito is yung papaano mo mapapakitunguhan ang matatawag mo pa ring kapitbahay. Kasi kung i-a-apply natin yung 40 na bahay, ibig sabihin si Manong Del kailangan niya kaming hatiran ng bulalo everyday. Once a week lang ginagawa. So 6 days may kasalanan si Manong Del sa'min. Intindihan natin. So yun yung, sinabi ni Ibn Uthaymin rahimahullah. وسئل الإمام أحمد عمن يطبخ قدرا وهو في دار السبيل ومعه في الدار نحو 30 و40 نفسا. Sinabi dito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kapag ikaw ay nagluluto ng sabaw, isa sa sunnah, na kapag ikaw ay nagluluto ng maraq or anumang soup o sabaw, ito ay dagdagan mo at ibigay mo ito sa iyong kapitbahay. At sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Binanggit ito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng 3 beses. Sabi niya, wallahi hindi mananampalataya. Wallahi hindi mananampalataya.
wallahi hindi mananampalataya. At sinabi ng mga sahaba, "Uman ya Rasulullah?" Sabi niya, ang kung sino ang isang Muslim na kumakain habang ang kanyang kapitbahay ay nagugutom, habang ang kanyang kapitbahay ay nagugutom. At susunod sa mga dapat natin pakitungan, man huwa waridun 'ala al-insan ghayru muqiman 'indah wa huwa ibn as-sabil, ya'ni al-musafir idha warada ila baladin akhar. At isa pa sa mga dapat nating pakitungan sa Islam ng tama ay kung sino yung mga bisita natin o yung mga taong bumiyahe para puntahan tayo or nandun or yung mga manlalakbay na na nasa ating paligid. Lahat itong mga tao na binanggit natin kanina ay dapat natin pakitunguan or magpo-provide tayo sa kanila ng hospitality. At naiulat ni Umar, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La yashba'ul mu'min duna jarihi." Hindi nararapat na nabubusog ang isang mananampalataya habang ang kanyang kapitbahay ay nagugutom. At naiulat rin ni Ibn Abbas na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Laysa al-mu'minu alladhi yashba'u wa jaruhu ja'i'." Hindi matatawag na isang mananampalataya ang isang tao na siya ay nabubusog habang kanyang kapitbahay ay gutom. Parehas lang at wa huwa hadithun qawi, wa huwa hadithun qawi. At sinabi dito, عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أول خصمين يوم القيامة الجاران." Ng unang mag-aaway sa araw ng paghukom ay ang magkapitbahay. Ang unang mag-aaway o ang unang magkakaroon ng alitan sa araw ng paghukom, yawm al-qiyamah, jaran ay yung magkapitbahay, ay yung magkapitbahay. عن جابر مرفوعًا عن الحسن عن جابر مرفوعًا أدنى حق الجوار ألا تؤذي جارك. ألا تؤذي جارك. Ang pinakamababaw na na karapatan ng iyong kapitbahay ay alin? Ang hindi mo siya pipinsalain. Yun ang pinakamababaw na karapatan ng ating kapitbahay. An Abi Dharr qala awsani khalili. Sinabi ni Abi Dharr na siya ay inutusan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idha tabakhta maraqan fa'akthir ma'ahu." Kapag ikaw ay nagluluto ng sabaw, ramihan mo ang tubig nito. Tumandur ila ahli bayti jarik, at tignan mo ang bahay o ang mga pamilya na nasa iyong paligid. At'imhum minha bima'ruf. Sila ay um, bigyan mo ng sabaw bil ma'ruf. Okay. At mga kapatid at mga brothers, ang sinabi dito ni, ang ganda ng sinabi dito ni Al-Hasan, sabi niya, "Laysa husnul jiwari kafful adha, walakin husnul jiwari ihtimalul adha." Ang sinabi dito ng scholar natin na ang tamang ang tamang pakikitungo, okey, pakinggan natin lahat ha. Ang tamang pakikitungo sa ating kapitbahay ay hindi yung hindi mo sila pinipinsala, okey? Subalit ang tamang pakikitungo sa ating kapitbahay ay kahit sila ay nakagawa ng masama sa'yo, ikaw ay nagpapakumbaba at ikaw ay nagpapasensya. Bilang isang Muslim, ito ang ating tamang pakikitungo o ito dito natin dapat, kasi kung hindi pinipinsala ng isa, hindi napipinsala ng isa, walang reward, naintindihan natin? Wala yung ihsan na kumbaga tinatawag sa wikang Arabic. So dito, laysa husnul jiwari kafful adha. Hindi matatawag na tamang pakikitungo sa kapitbahay ang hindi mo pagpinsala sa kanila, pero ang tunay na pakikitungo na tama sa kanila ay yung nagpapasensya tayo sa nagagawang mali ng ating kapitbahay. Ito man ay ingay, ito man ay gulo, nagluto ng mabaho, halimbawa, nagluto ng tuyo, nagluto ng daing, danggit, pusit.
bagoong, ginamos, parang ano 'no, parang speaking speaking from experience ba, allowance na niligtas tayo ng Allah, iligtas tayo ng Allah. At sa mga nagluluto rin at the same time, bawas-bawasan lang yung luto na ano. إن الله يحب الرجل أن يكون له الجار يؤذيه جواره فيصبر على آذائه حتى يفرق بينهما موت أو ضعن. At sinabi ni Imam Ahmad sa kanyang musnad na tunay na minamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala ang isang lalaki na sa likod ng pamiminsala ng kanyang kapitbahay sa kanya, siya ay nagpapasensya, fayasbur ala hatta yufarriqa bainahuma al-maut. Siya ay nagpapasensya hanggang sa paghiwalayin sila ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kamatayan o ng paglayo, kumbaga pag-migrate ng isa sa kanila. Ang dha'an ay ar-rahl o as-safar. Yes, yes. Malinaw? Malinaw ito. May tanong tungkol sa kapitbahay? Hmm, walang tanong, sige. Okay, kung walang tanong i-ano natin, ituloy natin inshallah. At sinabi naman ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung sino ang tunay na naniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa araw ng paghukom, kanyang kanyang bakit daw? Okay. Pakitunguan ng maayos or ano ba ang Tagalog sa ano, mga senior natin diyan? Ano ba ang Tagalog sa pakikitungo sa ano, sa bisita? Hindi, medyo may hindi, yung hospitality. Anong Tagalog ng hospitality? Yes, pagtanggap or pagsisilbihan. Yes, nice one, bro. Yes, pagsisilbihan at mabuting pagtanggap sa ating mga bisita. So, mga brothers, ah, i-set aside muna natin ang pagbibiro. Ito ay crucial dahil ito ay isa sa mga nawawala ngayon sa mga Pilipino ay yung mabuting pagtanggap sa ating mga bisita. Alam ko na ang isa sa mga dahilan ng hindi mabuting pagtanggap sa ating mga bisita ay dahil sa kagipitan sa buhay. Subalit, lagi nating tatandaan na once na ikaw ay nagkaroon pa rin ng intensyon sa kabila ng hirap ng buhay, wallahi nandiyan ang Allah subhanahu wa ta'ala sa ating tabi at siya ang tutulong at papadaliin niya sa atin. Ang tinutukoy lang natin dito kahit kapos, kahit halos umaabot na sa negative ang ating sinasahod, wag nating kakalimutan ang mabuting pagtanggap at pagsisilbi sa ating mga bisita. At lagi nating sinasabi na huwag kang maging generous o mapagbigay sa standard ng ibang tao. Maaari kang maging mapagbigay sa kung ano lang yung nakakaya mo. Hindi mo kinakailangan na makapaghanda ka ng karne o makapaghanda ka ng engkandeng pagkain, ng inumin. Hindi mo kinakailangan gawin yun. Ang pinakamahalaga lang doon, at hindi naman sinabi ng Propeta Muhammad sallam na kinakailangan sobra-sobra ang iyong pagtanggap. At sinabi ni Ibn Uthaymeen rahimahullah na once na ang isang katuruan sa Islam ay binanggit ito na with general terms, ito ay babalik sa nakasanayan natin. So halimbawa, ang pagtanggap sa bisita, sa ating mga Pilipino, ano ang susundin nating katuruan? Is kung ano lang yung normal sa ating lipunan. So, sa pagtanggap natin ng bisita sa mga Pilipino, mauuna ang kape halimbawa. Sa atin sa Pilipinas, ilang baso ang maximum? Siguro sabihin na natin 3 baso. So, yun lang yung normal. Hindi mo kinakailangan maghanda ng 5, ng 10 baso ng kape. Naintindihan natin. Sa pagkain, sa mga Saudi, ang pinaka-maximum na putahe is 3. Sa atin may mga Pilipino, minsan 8, minsan 10. So, ang pinaka-point natin dito, sinasabi natin ngayon,
once sa general terms ang ginamit sa turo ng Propeta Muhammad SAW, tayo ay babalik sa kung ano ang nakasanayan o ano ang environment natin bilang mga tao. So, ang pagsisilbi sa ating bisita, ito ay hak, ito ay wajib, ito ay obligado. At ilan ang karapatan ng ating ilang araw ang karapatan ng ating bisita? Ilang araw? Sinabi ng mga scholar natin 3 araw ang kanilang karapatan. 3 araw ang ating karapatan. At sinabi dito ni Abdullah ibn Umar, "Man lam yudif falaysa min Muhammadin wala min Ibrahim." Mabigat itong sinabi ni Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma, na sinabi niya kung sino man ang hindi tumanggap ng tama at magsilbi sa kanyang bisita ay hindi nabibilang sa turo ng Propeta Muhammad SAW ni sa turo ni Propeta Ibrahim. Ni po, sa turo ni Propeta Ibrahim. Bakit binanggit dito kasama si Propeta Ibrahim? Dahil isa rin sa sunnah, isa sa mga katuruan na nakilala si Propeta Ibrahim ay sa kanyang pagtanggap sa kanyang bisita, na kung saan doon sa nabanggit sa aya na yon, ang mga bisitang dumating sa kanya ay mga anghel. Kaya nung naglatag na ng pagkain si Propeta Ibrahim at ang nabanggit na pagkain na kanyang nilatag ay yung roasted lamb, hindi kumakain ang kanyang mga bisita. At tinanong ni Propeta Ibrahim, bakit hindi kayo kumakain? Doon niya nalaman na ang kanyang mga bisita pala ay mga anghel. At ang mga anghel, ito ang dalil na kung saan ang mga anghel pala ay hindi kumakain. Hindi sila kumakain at hindi sila umiinom. Kaya nabanggit rin dito kung sino man ang hindi magsilbi sa kanyang bisita ay hindi nabibilang sa turo ni Propeta Ibrahim at sa turo ni Propeta Muhammad alayhimus salatu wassalam. Alayhimus salatu wassalam. وأيضا فضيافة نفقة واجبة. Sabi dito, ang pagsisilbi sa ating bisita, ito ay obligadong pagtustos. Ito ay obligadong pagtustos. فلا تجب إلا على من عنده فضل عن قوته. Kaya ito ay nagiging obligado lang sa taong may kakayanan. Okay, tandaan natin, ito ay nagiging obligado lang sa taong may kakayanan. Katulad ng pagtustos sa ating mga malalapit sa buhay o sa ating mga kamag-anak, at katulad rin ng pagbigay ng zakatul fitr. Kapag ikaw ay walang kakayanan, hindi ito magiging wajib sa iyo. Hindi ito magiging wajib sa iyo. Kaya ang sukatan ng pagiging obligado nito sa atin ay base ito sa ating kakayanan bilang isang Muslim. Siguro isa pa sa maaari natin madagdag dito ay bukod sa pagsisilbi sa ating bisita halimbawa, obligado rin ba sa atin na sila ay patulugin sa ating tahanan at sila ay manatili para sa atin? Ang binanggit ni Shalhub, kung hindi ako nagkakamali, sa Kitabul Adab, na sinabi na kapag may bumisita sa iyo nang galing pa sa malayo, ay nararapat mo silang patulugin ng at least 3 araw. Ang obligado sa iyo ay 3 araw. At kung ano man ang sumobra dito, ito ay makukonsider na sadaka. Pero ang obligado ay 3 araw. Subalit ito ay ina-apply lang pagka ikaw ay nasa isang lugar na kung saan walang mga hotel, walang mga mga commercial. Dito, halimbawa nakatira kayo sa bundok, nakatira kayo sa tabing dagat na walang ibang pagpapatuhan ng bisita, o yung ibang makakatanggap ng tao. Dito sinabi ng mga eskolar natin ito ay kinakailangan nating gawin ng 3 araw. Subalit kapagka ikaw naman ay nasa siyudad na may hotel, may mga ano, dito sinabi ng mga eskolar natin na hindi mo kinakailangan silang patulugin sa iyong bahay at sila ay kung gusto mo is ikaw ang maglagay sa kanila sa hotel o sila ang nararapat na mag-book sa kanilang sarili. So yun lang yung madadagdag natin dito. So yun yung pagtatapos natin sa hadith na ito. Jazakumullah khairan. Meron po bang tanong? Oh. Salamat.
Uy, masarap, okey man yun ay ang 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 wala naman tayong kasalanan dun inshallah kung yun lang ang mabibigay natin sa pagkakataon na yun at biglaan, walang problema yun. At at sa mga taong pumunta ng biglaan, wag kayong mag-expect na pinaghandaan kayo. Ano daw, yung mga yung mga hindi nasanay na medyo patama na 'to ha, yung mga hindi nasanay magsilbi sa bisita wag kayong magtatanong ha, kasi nagmumukha kayong pilingero, eh. Siyot man lang may karapatan siyot man lang actually may karapatan magtanong. Wag kayong pilingero. Oh, ay hindi naman, wala man nabanggit Bro Othman kasi at the end bisita 'yan, eh. Kumbaga maaaring biglaan, sinabi nga natin na napadaan lang. So, hindi mahirap mahirap, higpitan ba sa gano'ng anggulo na kinakailangan sila ay magpaalam. Pero manners na kinakailangan nilang ipaalam sa'yo, kailangan nilang ipaalam sa'yo. Pero kung tatanungin kung sila ba ay may kasalanan na sila na lang ay biglaan dumating, wallahu a'lam, wala naman nabanggit na wallahu a'lam, wala akong alam na nabanggit na may kasalanan ng isang mananampalataya kapag sila ay dumating ng walang pasabi. Ikaw pa talaga kinabahan Bro Othman, ikaw nga parating may luto sa bahay. Sa mga biglaan sa mga sa mga biglaan dumarating magdala kayo. Wala ng tanong? Okey, jazakumullah khairan. Inshallah para makakain na din kayo sa mga bisita diyan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, wa atubu ilayk. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Inshallah, inshallah. Bibisita ako diyan. Paghandaan niyo inshallah. Wala, gano'n gano'n talaga. 2 days nga lang ako diyan hindi niyo pa nabibigay, eh, tapos supposedly dapat 3 araw, eh. Sila. Assalamualaikum.